Mas lalong ang nadiin si Atong ang matapos nga na magsalita ngayong araw ang umano'y dati nitong kasambahay at inamin ang lahat ng nalalaman sa mga nawawalang sabongero. Ayon umano sa dating kasambahay may katotohanan daw lahat ng mga bintang ni alias Tutoy dahil madalas niya daw itong nakikita kasama si Atong Ang at naririnig din umano niya ang usapan ng dalawa tungkol sa mga sabongerong nais nilang iligpit. Narito panoorin ang video kung paano nagmakaawa ang mga naiwan ng mga biktima. Masabi doon sa mga kumuha sa aking anak, hindi ko siya masama. Nagtatrabaho lang po siya. Ang kinabubuhay namin hindi sa talpak. 2 years pa lang. Dati na kaming meron. Nakakaraos kami sa buhay. Passion niya lang yung pag-alaga ng manok. Kaya sa mga taong kumuha, may magulang din kayo. May anak din kayo. Bakit ganon? Kinuha niya yung anak ko. Hanggang ngayon nagdudusa ako. Masakit. Masakit sa isang ina na mawala ng anak. Linggo pa lang nun, tinawagan ko si anak. Mag-iingat ka. Opo, mami, wala naman akong kausap na mga ano. Yun lang po ang masasabi ko sa mga taong kumuha sa aking anak. Napakalupit niyo. Wala kayong puso. Bakit ganun? Sana sinori niyo na lang yung anak ko. Handa kami kahit lahat. Ibigay namin yung aming kabuhayan. Mabalik lang yung aking anak na buhay. Pero wala. Lahat kinuha niyo. Isa't kalahating buwan pa lang yung anak niya. Lahat kami ang nabubuhay sa kanila dahil nagagatas, naglalahat. Tulong-tulong kaming mag-iina. Gano'ng kasakit sa isang yung pamilya, gawin niyo yung gano'n. Pero rin lang naman ang hanap niyo. Sana nagpadagdag na lang kayo. Kaya pa rin ang kailangan niyo, di ba? Buhay ang ibuhan niyo, hindi na may babalik. Napakalupit niyo. Yun lang ang masasabi ko. Sige po, ma'am. Hindi po tayo hinto dito sa ating investigasyon. Hanggat hindi natin ito matapos. Tapusin po natin ito. Huwag kang mag-alala. Yung si May Kernel, yung team leader ng PIB, pinatawag ko yung kanina. Kernel Abilino. Yeah, take your seat. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you. Please take seat. Before Colonel Abilino, please give the floor to our colleague from the lower house, Honorable R.D. Teves Jr. He is invited by this committee to shed light on the allegations about conspiracy and everything. You have the floor, Congressman Teves. Yes, sir. Thank you, sir. No, good afternoon. Sorry, I was very late. I came from another meeting. Inimbitahan nga daw po ako dito dahil sa conspiracy na something, but hindi ko na narinig yung portion na yun because I fell asleep when I was watching that Senate hearing. I saw the first portions. So, if I may be enlightened on, hindi ko alam anong conspiracy yung sinasabi. Narinig ko lang yung pangalan ko noon. Just for the record, Congressman Teves, during the first or second hearing, Mr. Atong Ang intimated that apparently there is a conspiracy from among the other licensees. Parang napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, nabanggit ang pangalan mo, pangalan ni Bong Pineda, ni Gerald Casculan, at saka yung isa pang mayor, at saka yung iba. But lately,
The statement of Mr. Atong Ang, sinasabi niya na Congressman Teves, mukhang wala, mukhang hindi involved. Yeah, kinler rin naman niya yung pangalan mo. He's just emphasizing Bong Pineda. Bong Pineda and apparently General Kaskulan. Yes, Your Honor. Ano lang, sabi, conclusion ko lang yun. Okay. Yan ang kanyang pakiramdam. Kaya to give you the venue to give your side para naman sabihin nyo, nabanggit yung pangalan ko. Hindi mo lang ako binigyan ng tsansa ng aking mga kulig dyan sa upper house na makapagsalita. Then, kaya, we deem it proper na imbitahan ka namin para mag-share ka rin ng yung side kung ano masasabi mo, Congressman Teves. Yes, una-una dagang salamat sir no for inviting me here, giving me the chance to makasalita naman sa side ko. Unang-una, hindi po ako licensee at pangalawa po, kung conspiracy man kalaban kay Boss AA, magkaibigan naman po kami. Kaya malamang hindi ako kasama doon. Matagal namin magkaibigan. Yun lang. Thank you. Apparently, hindi ikaw yung sinasabi, Davis eh. The Deputy Speaker. Thank you. Thank you very much, Congressman Teves. Maraming salamat. So, balikan natin si Colonel Avelino. Nakapag-oath ka na, di ba? Nakapag-oath ka na? Yes, sir. Opo, sir. Kailan ka naging chief ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna? Kailan at hanggang kailan? Kailan nagsimula at natapos? About 9:40, 9:35, sir. Ha? I was informed by the No. Kailan ka? November 18 po, sir. I received the order November 18 about 9:40 in the evening of November 18, sir. 2020. 2020. Yes, sir. Opo, sir. November 18, 2020. Yes, sir. Hanggang Okay lang, sir. Medyo magulo yung order ko that time, sir. Sige. November 18, I received the order at about 9:40 in the evening of November 18, 2020. Technically, ako yun, sir, yun chief PIU. The schedule of turnover ceremony, together with yung Kalamba, yung mga ibang mapapalitan, sir, ng November 19, 2020, sir, at 10 a.m. Nung hapon din yun, canceled ang order ko hanggang na-reassign ako ng November 27, 2020, sir. Naalis ako sa, sir, sa PIU ng October 19, 2021, sir. 2021, sir. October, when I admitted to be part of the Peace OSEC, sir. And undergoing ako ng OSEC, sir, ngayon. So, gaano kahabang stint mo as PIB? Almost 11 months, sir. 11 months. Opo. So, during this 11 months, ikaw ang chief nung PIB na yan. Yeah, opo. So, 2020 nag-start, di ba? November 27, 2020 po. 2020, 2021. So, most likely, lahat ng nangyayaring abduction doon sa Bungan, sa Santa Cruz, Laguna, ikaw ang chief ng PIB. Yes, sir. So, ano nakarating na impormasyon sa'yo? You are the intelligence chief. Imposibleng hindi mo alam ang nangyayari doon sa area mo. Anong nangyari? Paano mo nalaman? Yung 4th District Team member, sir, inform me about doon sa nagreklamo na nagpapablatter, sir, sa Santa Cruz CPS na allegedly may nawawala po raw at nagpapablatter doon sa Santa Cruz CPS. Subsequently, sir, si Sir Pitalio, may provincial director din, also inform me. Pero hindi ko na po nasabi sa kanya na nagsabi rin sa akin yung team member ng 4th District.
Immediately, tumawag ako kay ano sir, tumawag ako sa Chief of Police ng ng Santa Cruz MPS, then Ma'am Gawiran, para mag-coordinate kung ano yun mga detalye po sir. And I directed yung team supervisor po for the information of everybody po. May 4 pong district team ang Laguna PPO. At ang bawat pong distrito ay minamanduhan ng isang opisyal. Noong time na yon sa 3rd at 4th district team, ang team supervisor ay si Lieutenant Sasaluya po. So doon sa allegedly doon sa nakuha namin information, I directed Lieutenant Sasaluya to closely coordinate with and help yun COP po ng Santa Cruz MPS po. Dito ba siya? Si Lieutenant Kasaluya? Kataluya? Opo. Andito siya? Imbitahan nga ninyo, paupuin dyan. Sige, continue. In other words, Mr. Chairman, in other words, Colonel, itong area na to, na pinangyarihan, nitong pinag-uusapan ngayon ay hindi ikaw ang on top of that particular area. Yes, Itong sinasabi mo si Lieutenant, ano lang po, excuse me po. Ang GPIU po, overseeing more or less 80 personnel, meron po kaming tracker team. Meron po kaming PSOU. Meron pong 4 na distrito. As well as the office personnel. More or less 80 personnel. Ako po yung nagsusupervise noon ng more or less 80 personnel. So, hindi ko po kakayanin talaga lahat yon. So, lahat po ng district team o lahat po ng team ay meron po talagang designated na officer. in this case, dito sa area na to, na pinangyarihan, sino yung designated officer? Kung yung tungkol po kay dito po doon sa kay Ma'am Lasco po, it is not Lieutenant Sasaluya kasi matagal na po siyang na-relieve. If I'm not mistaken po, may relieve na po si Lieutenant Sasaluya sa PIU. And also, may I allow, sir? Kung hindi na si Lieutenant Taduya, no August 30, sino na? Captain De Guzman po, sir. The team supervisor po, opo. Andito rin si Captain De Guzman. No, sir. Yung mga whereabouts ng mga tauhan nila, you would know. Yes, sir. Kasi I closely coordinated with the DCOP of San Pablo CPS. I personally, sir, nandun ako sa area at nagpapa-allot kami. Captain De Guzman, the 3rd district team. Ako po ang 2nd district team ng PIU kasi ang dami po yun base dun sa sinabi sa amin. Marami yung tao. Hindi kakayanin po ng SWAT lamang ng San Pablo. Sandali. Ako naging City Intelligence and Investigation Chief ako ng Davao City. Napakalaking area. Kahit na buong Laguna, pwede yan mapasok sa Davao City kasi hanggang Mount Apo. Puput na Mount Apo, Davao City pa rin yun. Biggest city in the world in terms of land area in Davao City. Pero, kung may gagawing kalukuhan yung aking mga tao sa intelligence, sigurado mamumonitor ko. Ikaw ba, kung may gagawing kalukuhan ng mga tao mo, blind ka pa rin, hindi mo maalam? Alam ko, sir. Alam ko po. Alam mo? Opo. So in this case, dalawang cases. Itong kaso ng pagkawala ni Lasco at yung kanina, yung dalawang magkapatid, ini-implicate itong mga tao mo sa Provincial Intelligence Branch. Anong masasabi mo ngayon? Sir,
si Staff Sergeant Paghangaan po is not assigned in intelligence at branch of the Laguna PPO. Hindi po siya assigned. Saan siya assign pala? Assigned po siya sa Binyan CPS. Kaya nagtataka po ako, ni-implicate dito yung PIU na hindi naman po siguro former PIU po si Sergeant Paghanga. Oo. Pero PIU siya. So, Pero naging matagal- PIU siya. Opo sir, matagal na po siyang wala sa PIU po sir. So at that time, Mr. Paghangaan, yung time na nawala si June Lasco, nasaan ka noon? Anong assignment mo? Sir, sa ano po ako, Binyan City Police Station, sir, Laguna PPO, sir. Binyan City Police Station, sir. Laguna, sir. City Police Station. Yes, sir. Andun ka? Sir, nung time po na yon, off duty po ako nung August 31 August 30, August 30. 2021, sir. Nag-deliver po ako ng sabon, sir, noon. Mayroon po akong mga original na resibo, sir. Conversation, sir, ng text message sa amin, sir, nung na-order, sir. Pwede ko pong bigyan yung family, sir. Para makita po nila, sir, yung date. Saan yung nag-deliver ka? Sir, sa Pila, Laguna, sir. Pila. Pila, Laguna, sir. That's 41 minutes away from the crime scene. The alibi is very weak. I'm sure, sabihin ng mga abogado. Anyway, so hindi ka na pala sa PIU. Si Patrolman Navarrete, Colonel. Excuse me, sir. Mag-swear muna si Juan. Si ay, hindi pa pala ito nakapag-swear. Sir, Paghangaan, please. Pati si Paghangaan. Dalawa na po kayo. Sino pong ano? Hindi pa daw, sir. Oo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Sige, sir, continue. Well, as practiced in the Senate, the testimony that you started giving us already earlier is classified as part of your oath. Anyway, so si Patrolman Navarrete, PIU siya, Colonel. Si PIU po siya assigned as detached, parang ang mother unit po niya is not PIU. Kasi since yun sa 4th District 4th District team has a lack of personnel, sir, we sometime kumukuha po kami ng tao sa station. So noong August 30, under sa inyo. Yes, sir, opo. Anong alam ninyo sa mga pangyayari sa kanila? Come again po, sir. Anong alam ninyo sa mga pangyayari? Kung sabi nga, yung mga tao sa ilalim ninyo ay alam ninyo. Hindi maaaring hindi, lalo na kung gagawa ng kalokohan. Anong natunugan ninyo rito sa mga pangyayari? Sir, kung ang aanhin niyo sa akin yung opinion ko bilang isang leader, ang mga tao po niyan ay sila po yun grabe ang sakripisyo sa baba. In so far as I am concerned, yung trust and confidence ko po ay sa kanila. Kung inaakasuhan po sila ng mga ito po, ng mga yan, let the rule of law follows. Pero in so far as I am concerned, ang tiwala ko sa mga yan, sir, sobra. Baka hindi nyo po alam yung war on drugs. Sobrang ginawa ng mga yan. Kaya, Hindi natin pinag-uusapan yung war on drugs dito. Baka pag sinabi ninyong war on drugs, baka tokhang ay bintang sa inyo. Hindi ganun pinag-uusapan. Tiwala kayo. So, alam niyo yan kung nasaan siya saan sila ng August 30. yes sir, opo sir. Alam niyo kung nasaan Kahit sila. ako po ang magte-testify. Akala ko pa si Paghangaan, wala na sa'yo. Ba't Hindi mo po. alam kung nasaan siya? Si yun akin under lamang po. Si Sergeant Paghangaan, di ko po kayang... O yun ang tinatanong na sinasabi nung isa eh. We're not asking for, tinatanong ko kung alam niyo may nangyaring kalokohan doon. All you can do is answer, say no. If you don't know. Bakit bibuild up mo pa? Sa war on drugs pa? May ICC problem na nga tayo sa war on drugs eh. Opo sir. Ano pinag-ayabang niya mga yan? Huwag ganun. Tinatanong namin kayo ng mahusay eh. Answer the question. Hindi pa pwedeng gano'n.
Parang nangyayari nito, palalabasin nyo yung 6 na babae, 4 na babae rito at yung 2 testigo kanina, lahat nagsisinungaling. Ay dahil tiwala ka sa mga tao mo. Hindi ganun. Akala ko ba rule of law? O, tingnan natin ang mga alibay. Alibay nung isa, napakahina, ang lapit niya eh. Alibay nung isa, iba sinasabi. General Cruz, you know what to do. Yes, sir. May I add something, sir, that was not mentioned by the partner of victim Lasco. Actually, sir, nag-umpisa ito lahat. Kung bakit naging persons of interest itong mga former personnel of the Provincial Intelligence Branch of the Laguna PPO. Nag-umpisa po ito nung aming pinuntahan itong Indon Brothers, wherein the names of Navarrete, Rosas, and Claveria were mentioned. And of course, kaya sinasabi natin, yung commonality, common denominators, doon po kami nagbabase as investigators. So, kailangan naming tumumbok ng tao, pangalan ng tao, o grupo ng tao na maaaring may motibo para gawin ito. And when I was directed by our Chief PNP and our Senate Committee Chairman, Senator De La Rosa, to include in our investigation the other 3 missing persons involving 2 cases, and that is San Pablo incident and May Kawayan incident. So kami po as investigators kasama ng aming legal officers we are conducting daily case conferences about these missing persons. Halos maghapon po kami nakababad sa aming conference room. At kami nagbabalitaktakan, nagpapalitan ng mga kuro-kuro. And we decided to check and consider these people from PIB. Nasubukan namin na kuhanin ang kanilang mga larawan and bring these pictures and photos to the witnesses. At sabi nga po namin, sa kaso ni Lasco, ang mga nandoon sa pinangyarihan are not just simply witnesses. They are victims and complainants. Madalang po nangyayari sa ating mga investigation that witness is a victim and victim is a complainant. Ito po yung pagkakataon na sinumantala namin. Because the witness in this case are motivated to continue finding the truth because they are complainants and they are victims. Dahil nawalan din po sila ng mga kagamitan. Kung kaya po nang pinuntahan namin si Princess, the partner of Mr. Lasco, sa totoo lamang po, ayaw na rin niyang mag-postro sa case. But we convinced her. Kung kaya po nag-attempt po kami at pinuntahan siya, o hindi mo po nag-attempt, pinuntahan po siya ng ating mga investigador, bringing photos, the record or the PNP photos of these former PIB personnel. At sinamahan po namin ito ng mas marami pang bilang ng mga larawan. Umabot po, according po sa ating team leader, ay 28 larawan po ang aming pinakita. Just to make sure na hindi parang sinusubo namin itong mga larawan na ito. And ang una pong nalaman namin, tinuro po ni Princess without any hesitation si Paghangaan. Na hindi po niya binanggit kanina dahil sa araw na lumipas po ay baka paring siya nagkakaroon ng alinlangan. By instinct, tinuro po ni Princess si Sergeant Paghangaan. At ako man po bilang director ng CIDG, I don't want to talk about a case without getting first-hand
information from the witness. Kaya po lahat po ng mga witness na ito ay aking personal na kinausap sa aking opisina to make myself also to have a first-hand information directly from the witness. Kinukuhanan po namin ang kanilang mga reaksyon when the time they identify photos or suspects in front of us to at least to morally convince the investigators na maaaring sila nga yung itinuturo. Mahadalang po yung pagkakataong 4 na babaeng walang kakayahan o helpless person to consistently identify policemen at that who can make harassment on them after this investigation. So, yan po yung aming basihan. And of course, may dagdag ko lamang po, when they visited my office we even included them in our case conference meeting or meeting in our conference room. At we consistently in-identify po ni Princess si Sergeant Pagangahan. So, yun po yung aming mga basihan to make sure na hindi po kami nagkamali sa aming sumusunod na aksyon in establishing probable cause against persons identified by witnesses. So from this, kahit ano po ang sabihin ng aming makasamang pulis na inaakusahan ngayon, we will continue filing the case because we believe that these witnesses are credible. They are victims and they are complainants of these cases. So after this, sir, we are preparing the appropriate case regularly to be filed before the DOJ until such time that preliminary investigation will be conducted at yung mga susunod na action before filing, hopefully, a resolution will be filed before the court, and the next is the issuance of warrant of arrest before we effect the arrest of this. Hopefully, sir, we will be successful in filing these cases in court, sir. Thank you, General Cruz. Very laudable work. Thank you. Thank you, sir, Your Honor, sir. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Rodriguez. General Cruz, you might have forgotten and omitted your internal services and perhaps NAPOLCOM. Are Yes, these on the table, or will you just rely on the DOJ? I'm sorry, sir. Meron ka pa mga dalawang ahensya, dalawang opisina na pwedeng paglagdaan ng Yes, sir. That will be automatically be done by the CIDG. We will be coordinating with the Internal Affairs Service of the PNP for the filing of administrative case. That's all. Thank you. Sir, Yes, may I be excused? thank you, thank you. Napauli ako. Sniglos, salamat. Salamat, salamat. Thank you very much. Colonel Abilino, nabanggit mo kanina na sobra ang tiwala mo dito sa mga tao mo dahil nga talagang nagtatrabaho sila. Nabanggit mo pa yung war on drugs na grabe ang trabaho nila. Thank you for that, kung grabe ang trabaho nila. Basta within the legal bounds of the law ang ginagawa nila. Yes, sir. Opo. Ha? Opo, sir. I commend that. I commend you for that. Kung nagtatrabaho sila ng gusto, basta within the legal bounds. Hindi Yes, sila sir. gumawa ng illegal. Yes, sir. Opo. Kasi kahit na anong gawin mo dyan, pag illegal ang ginawa mo, mananagot ka pa rin talaga, di ba? Yes, sir. Opo. Kaya, balikan ko lang yung command responsibility mo bilang chief ng Provincial Intelligence Branch. You should know your men.
Pag may ginawa silang kalukuhan, dapat na-stop mo na. Hindi na, isang kalukuhan pa lang, kung it has come to your attention, dapat inaksyonan mo na kaagad at sana wala nang masusunod pa na pangyayari. Pero, I don't know how you control your men. Bakit umabot pa dito sa 2 kaso na na-involve yung tao mo? That's just a piece of advice bilang isang opisyal ng police dahil alam mo naman, dumaan din ako sa trabaho mo. Yes. Naging chief rin ako ng intelligence, naging Arthur rin ako. Kaya dapat bantayan natin ang tao natin kung anong ginagawa. Although hindi man talaga natin sa mabantayan 24 hours a day. Dahil nga may kanya-kanyang buhay yan sila eh. Pero being the commander, you should use your initiative to monitor all the activities of your men. Di ba? Yes, sir. Thank you. Senator Tolentino, go ahead. Chairman, for the next round of questioning, I would prefer a select batch of non-related agencies that probably are still connected but not related to the missing Sabongeros. And I refer to Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Trade and Industry, GCAS, Paymaya, PAGCOR, and Games and Amusement Board. Isang ratsyada na lang po yan. Pero tapusin muna natin to, Mr. Chairman. Napakahalaga po nito. Yung sa akin po is to beef up our laws because the purpose of this investigation is to craft legislation. And that is our job. Ano po yung mga batas na dapat balangkasin, ano yung dapat punuan, ano yung dapat i-revise, i-modify, dahil kung sapat po yung batas at pinapatupad talaga, hindi po mangyayari ito. Kaya yung sinasabi ko during the last 2 hearings, may bungi po sa batas. Kaya yun po yung pinag-ugatan nito. And because this is in aid of legislation, trabaho natin po bilang mga senador na gumawa ng remedial legislation para po matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi na po maulit ito. Yun po yung ating sagradong tungkulin dito. But bahagi po rin ng inyong trabaho ng komiteng ito, malaman, matuntun kung sino yung dapat na isakdal at may kasalanan. Na mabigyan din naman po ng hustisya itong mga pamilya na nawawalang mga kamag-anak. Yun po lamang, Mr. Chairman. So at the appropriate time, kung may oras na po sa investigasyon, tatanungin ko po yung mga nabanggit kong konti lang po, mga ahensya, at kung maaari po, ako po kung nakakain na po ata lahat, ako na lang po ata hindi kumakain dito, si Mr. Ang hindi pa rin nakakain, kung pwedeng sumubo muna ako kahit kaunti sa likod, at babalik po ako, Mr. Chairman. Hindi ko po kayo iwanan. Yes, thank you, Senator Tolentino. Habang andito sila, tapusin na lang yung update na sa ADG, then afterwards, i-dismiss natin sila. Paupuin natin yung PAGCOR, ano yung sinasabi mo? Bangko Sentral? Bangko Sentral, Games and Amusement Board, DOJ at yung dalawang non-bank entities, yung Paymaya at GCash. Sino pa ba yung nabanggit ko kanina? Gutom na po ako, kaya nalilimutan ko na eh. Okay. We will do that. Ko po. Kasama po ang DTI, ang Department of Trade and Industry. Thank you. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. CIDJ, do you have updates anymore? Any more updates? So far, sir, those are the positive updates that we have. The 2 updates on the 2 cases among the 8 cases that we handled. And right now, sir, the CIDG is continuously conducting backtracking efforts to gather more evidence and witnesses for the eventual solution of these cases. And lastly, sir, the Philippine National Police assures the Filipino people and the victims' families, and of course, this honorable committee, that the investigation will not stop. And this until these cases are solved and justice is finally served. That's all, sir, for the CIDG, sir. Thank you. But before we rearrange our positions, sitting arrangement, i-take up ko lang itong isang kaso, yung case number 7. Doon sa Shell gas station, may Kawayan, Bulacan.
andito yung si Cristela daw, the common law wife of Janver Francisco. Andito? Ma'am, pwede kayong umupo dito? At saka yung taga-Commission on Human Rights na kumuha ng pilabit niya. Human Rights, andito ba? Okay, please. Ma'am, pwede na kayong may issues. Salamat ha, salamat sa inyo. Dito na lang si Ladaw at saka yung Human Rights. Pati NBI. NBI NCR ka, no, attorney? NBI NCR. Huwag na yun. Pwede na. Pwede po kayong tumayo, ma'am. Si sir nag-oath na po last hearing, di po pa, sir. Yes. Tayo lang po. Opo. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seat. Thank you, Miss Cristela daw. Ikaw yung common law wife ni Janver Francisco na inabdak doon sa gas station ng Opo. Shell gas station sa may Mikawayan, Bulacan. Yes po. Okay. Meron kang sinumpaang salaysay doon sa human po. rights. Yes po, meron po. Pwede mong may-share sa amin? Nung April 18 po kasi, nung nagpaalam po siya na bibili siya ng pagkain namin, pagkain po namin. Tapos, April 18 po ng 5:45 po yun. Tapos, April 18 ng 7:30 p.m., nakita ko po na nalilimas na sa account niya yung pera niya. Nalilimas na po sa account niya yung pera niya. Then, nilagyan niya po ng details yung pagkalimas sa kanya na hugot. Nakalagay po sa Sandali. account niya. Si Janver Francisco ba ay ano siya? Ano po siya? Gold agent po siya. Ano na? Gold agent po siya sa sabong. Board Online agent. online sabong po. Board agent. Gold po. Board agent. Gold, opo. Tapos po, nung time po noon, hinahanap ko na po siya. Tapos hindi po siya umuwi nung April 18 din, nung gabi. April 19 po, sinabi ko po sa mother niya na hindi po siya umuwi. Then, tinanong po siya nung mama niya, nung last hearing po na nagpunta po dito, na sabi po, ano siya, na may inaasikaso lang daw po siya. Tapos nag-send po siya ng picture niya. Nag-send po siya ng picture niya that time nung sinabi niyang may inaasikaso daw po siya. Tapos April 20, may nag ano po sa akin na vendor na nadukot nga daw po siya nung April 18, 5:45 mga ganon, around 5 to 6 sa Shell Banga, May Kawayan, Bulacan. Then pinuntahan ko po, nireport ko po agad sa May Kawayan Police. Inasikaso naman po nila ako nung time na lang, tapos hanggang kinabukasan. Tapos pinuntahan po nila yung sa May Shell para kunin yung CCTV. Hindi po nila agad binigay yung CCTV kasi po kailangan daw po, sabihin mo na daw sa may-ari nung Shell. Then April 24 na po binigay yung CCTV. Pero nung April 21 pa po, or 22, pinakita po yung mga coordination sa amin
ng May Kawayan Police. Then pinuntahan po namin nung mother ni John Bird, lahat ng family niya, yung mga coordination. Ay, Ano yung ibig mong sabihin ng coordination? na ano po, yung mga may coordination po sa kanila daw nung April 18 to 19. Na ano coordination? Mga ano, Pampanga po, tsaka Camp Bagong Diwa. Mga pulis ito. Opo, mga pulis po. Pulis ng Camp Bagong Diwa at pulis ng Pampanga. Opo. Tapos pinuntahan po namin yon. Tapos hindi po kami nakapasok. Then po, nung mga April, sinubaybayan po namin nung mga taga-pulis May Kawayan, yung CCTV ng mga dinadaanan nila. Sandali, bago tayo magpatuloy ha. Opo. Gusto ko lang i-establish kung aside sa kanyang pagka-board agent ng Isabong, saan siya board agent? Board agent ng anong kumpanya? Sa online sabong po. Online Sabong, anong? WPC din po siya. WPC. Opo. Pero ano lang siya, gold agent lang po siya. Board agent. Opo. Gold po. A gold agent. Opo. Gold pala. Opo. Gold agent. Ano palang diferensya ng gold agent at saka, Mas mataas po yun sila. ha? Yung gold agent po, medyo mababa po yun. Mababa ang Mas mababa po yun sa master agent. yung gold. Opo. Okay. Tapos, hindi ba ito involved sa drugs yung Hindi po siya Nakasama mo? the drugs. Hindi po kami involved sa drugs. Hindi po. Never Sigurado po. ka? Opo, promise. Wala po siyang record kahit saan about drugs. Wala po. Okay, sige, patuloy mo. Then tapos po nung mga April 21, mga 21 to 24 binigay po yung CCTV. Then pinasikaso po ako ng May Kawayan Police. Inasikaso po nila ako na sa lahat. Then nung in-stop na po namin yung subaybay sa CCTV, nahanap ko po yung isa sa sinenda ng pera nung ni John Bear Francisco. Nahanap ko po siya. Then Saan mo nahanap? sa Facebook po, tapos may message ko po siya, tapos nakipagkita po yung May Kawayan Police sa kanya, kami po. Okay. Para hingan siya po siya ng salaysay kung kanino galing yung pera. Sabi po niya, ay, yung May Kawayan Police po, sila po humingi ng salaysay doon. Ang sabi po nung nila, parang pinasend lang daw sa kanya. Pinasend lang daw po sa kanya, tapos kinuha lang daw nung tao. Then nung mga April, nung na-stop na po yun yung salaysay nila, lumapit po ako noon sa NBI. Marami po kaming pumunta sa NBI. Nasikaso po kami ng NBI, as in, lahat po ng inasikaso kami. Nung lumapit na kami, Saang opisina ng NBI ka pumunta? sa nung una po, kasi sinasabi, connected nga daw po sa drugs, ganon. Pinuntahan ko po sa Task Force Anti-Illegal Drugs. Sila po, may mga kasama po ako na mga naunang nadukot na family nila. Tapos, nagkakitaan po kami ng CCTV, isa lang po yung mga dumukot sa amin. Yung mga iba pong kasama ko. Dinukot din po yung family Isa? nila. Pakiulit ka, isa lang? Isa lang ang dumukot sa amin lahat. May mga kasama po ako. Ha? May kasama Opo. ka? Ano naman na isa lang? Sa CCTV po. Tsaka nakita po yung mga tao doon. CCTV? Opo. Tapos, sir po, nakuha po ng NBI yung tao. Yung asset, dalawa. Nakuha ko rin po at nakausap ko yung dalawang asset na yon. Tapos nakuha ko po yung relo ng asawa ko sa kanila. Yung relo po, ito. Inamin din po nila sa harap ko na binigay daw po ni John Bear Francisco sa kanila mismo nung araw nung nadukot sila, yung relo niya. Bakit binigay sa kanya? Ewan ko po, yun po ang hindi ko alam. Sabi niya po binigay daw po yun nung araw na dinukot po daw siya. Si attorney, can you confirm na asset talaga ito ng NBI, itong dalawa na sinabi niya? Sir, first of all, sir, good afternoon, Mr. Chairman, and to our fellow resource speaker, sir. Sir, I cannot, first of all, sir, I am the Regional Director of National Capital Region in BI. The case that being mentioned by the lady here is a active case being investigated, sir, by our anti-illegal drug task force. So I cannot really comment on that, sir. That's a separate unit, a task force. But after this hearing, sir, I will immediately
ask or coordinate with the TIFAID, our Task Force Anti-Illegal Drugs, because sir, we all know that their investigation is strictly confidential. So, gagawin ko po lahat, sir, para ma-verify natin yan. Pero, one thing I can say, sir, is that we studied the video, the footage na tinutukoy ni ma'am, yung kidnapping nga sa Bulacan on April 18, something like that. At it was really a drug operation. Na-confirm naman po ng task force natin, pero yung detail po, hindi po ako nakapagtanong sa kanila. Okay, so confirm ng task force, anti-drug task force ninyo na it was a legitimate anti-drug operation? Yes, sir. Parang ganun, sir, ang sinasabi nila. So I am, actually, sir, I am requesting, na-busy sila last week dahil sa trabaho nila sa Quezon, sir, yung malaking hall ng ano. Okay. So I am requesting really conference with them para upuan namin ito. Kaya nga, kung Yes, sir. sabi nila na legitimate anti-drug operation, bakit nawawala yung tao? Hindi makita ngayon, missing hanggang ngayon. Yes. Sir, kinonfirm lang nila, sir, na it is a drug operation. Hindi, By whom? by, I think, the PNP, sir, I think parang ganun. Oo. So, meron dito siya sa affidavit niya, RDEO daw. RDEO ng Bagong Diwa po. NCR. Opo. NCR. RDEO. Nagtataka ko, bakit missing ang tao kung legitimate yun? Pero anti-drug operation unit ninyo, task force. Yes, sir. I will verify on that, sir. But yun nga, sir, confirm nila na isang drug operation yung video. With respect to the video lang, sir. So, hindi rin naman kami basta makapagtanong sa kanila ng mga details, sir, kasi that's very confidential. Pero with this development, sir, I will coordinate with their head, Attorney Galicia, sir, para mabigyan ng linaw po ito Please. immediately. Thank you. Thank you very much, Please. Mr. Chair. Tuloy mo. Tsaka sir, nung April 19 po, ang dami po niyang minessage na na naghahanap po siya ng drugs. Ang dami po niyang minessage sa messenger niya na naghahanap po siya ng drugs. Sino nagme-message? Yung FB po ni John Ber Francisco. John Bel Francisco? Opo, tapos po, wala po siyang, wala pong kumakagat sa kanya kasi hindi naman po ganun yung linya niya. Walang maniniwala sa kanya. Then meron pong isa na, So ibig sabihin, ano tingin mo doon? hindi ko po alam kasi, nung time po noon, sabi po sa akin, Missing na siya that time, ha? missing na po siya na. Habang missing siya, naghanap siya ng drugs through his... Opo, April Facebook. 19. Opo, through messenger niya. So kung ako pulis ako, madali ko lang sabihin na ginamit ng mga tao naghawak sa kanya ngayon yung kanyang account para palabasin na involved siya sa drugs, na naghahanap siya ng drugs. Yes. Yan po. ako simple ko lang yan. Yung tao na may hawak sa kanya while he's missing, ang gumagamit ng kanyang account para palabasin na Opo. he's into drugs. Opo. Tapos po, may video po siya na naghahanap po siya ng drugs. Tapos yung mata po niya doon, parang galing siya sa iyak. Sobrang balisa niya po. May video po siya doon, na-videoan po siya nung sinend po sa akin ng, marami na po kasi nung time po kasi na ako ng missing siya. Ang dami na nag-send sa akin na mga video po, tsaka mga message na naghahanap daw po si John Ber ng drugs. Na, may mga screenshot po ako noon. Tapos po, nung last na message, Ilang years na kayo nagsama? 2 years na po. 2 years. Opo. Sa 2 years yung pagsasama, obserbahan mo ba siya na gumagamit ng drugs? Hindi po. Hindi po. Wala pong ganun. Never po. Sigurado ka? Opo, promise po. Hindi ka pwede magsinungaling dito, Opo, ha? opo. Never po talaga. Okay. Matagal na po kami. Naghihiwalay lang po talaga kami. Tapos, nagbabalikan lang kami. Pero, never po talaga. Never po. Sige, tuloy mo. Tapos, nung April 19 po na siya sa mga message namin na nagme-message sa akin. Nung April 20, doon ko lang po nalaman na nga po siya, na nadukot na daw po siya. Tapos, neto na po, nung inasikaso na po kami ng NBI lahat ng mga nadukutan na family.
tinulungan po kami ng NBI. Nakuha po nila yung 2 asset noon. Nakuha ko din po dun yung relo ni Daddy. Pero yung relo po ngayon ni John Burr is nasa pangangalaga po ng NBI. So, nasaan itong dalawa ngayon na asset ng NBI? Ano po, nakakulong, sabi po sa akin ng NBI, nakakulong po daw ngayon, pero hindi po sa kaso na nandukot sila. Kasong drugs. Opo, yung kaso po ata sa kanila drugs. Pero inaamin nila na Opo, inamin po nila, kasama sila sa yes po, pagdukot. opo, yes po. Ano Inamin daw po nila. kasama nila? Mga taga-RDEU daw po. Ha? RDEU daw po. RDEO ng Camp Bagong Diwa daw po. Camp Bagong Diwa. Opo. Inamin So, po din. this is in CRPO. CRPO, di ba? RDEO na CRPO. Ay, ang mahirap dyan kasi, alam mo, kagaya nung kanina, ginagamit pangalan NBI. Ngayon, ginagamit ang pangalan RDEO. To mislead the investigation ba? Mahirap ito. Pero kung ma-confirm natin na legitimate anti-drug operation ito, pero NBI, baka nga RDEO. It depends. Kaya, part of your investigation ito. Yes, sir. Sige, tuloy. Tapos ayun na po, sabi po nung NBI sa amin is nakakulong sila pero hindi po about sa kaso nila na pandudukot. Marami na po silang dinudukot. Nagsalaysay din po doon yung 2 nakuha ng NBI na asset na simula unang dinukot nila hanggang sa dulo na dinukot nila. Nakausap mo yung mga relatives ng ibang nadukot nila? Yes po, kasama ko po sila lagi. Ano sila? Ano yung mga biktima na nadukot? Ano po, yung iba, sinabi daw, marijuana, drugs, ganun. Ano? Sa mga marijuana daw po. Ano? Yung iba po, yung mga case po nila, sinasabi daw is marijuana, drugs, ganun po. Drugs? Opo. Hindi Pero- kasama sa isabong? Hindi po. Hindi. Hindi po. Drugs, marijuana? Sige. Tapos, ayun po, nung time na po na, edi sabi po, pinaano na po namin sa NBI lahat po ng mga nangyayari. Inano na po namin sa NBI lahat. Tapos, nag-aantay na lang po kami ng update. Tapos, nung sabi po ni Mama, sabihin ko na daw po dito, sa mother ni John Burr na, yung about sa case ni John Burr. Okay. May idea ka kung saan nakakulong yung dalawa na asset ng NBI? Alam po nila, sir, sa NBI. Attorney, please, tulungan nyo kami dito, ha? Alam po nila. Malukit dito, saan itong 2 tao? Yes, sir. I promise this body, sir, that I will update you ASAP. Hindi lang po ako makakomment dahil that's an active case being investigated by the Task Force on Illegal Drugs. Thank you, sir. Thank you. Ano pa? Ano pang Kasi sir, matatanggap ko pa po kung totoo po talagang nagda-drugs yun or nagbebenta. Hindi po Hindi naman po talaga Kaya pinupush ko po yung case niya before na na nasali daw po siya doon. Hindi po talaga yun siya nagaganon. Kahit saan wala po siyang record. Kaya lang po talaga yung work niya sa online sabong lang po talaga. online sabong? Opo. May kaso siya doon? Wala po. Yung work niya lang po, online Work sabong niya. po talaga. Wala po siyang history ng case na may drugs or wala po. Thank you. Si IDG, yung may sinasabi siya dito sa kanyang affidavit na meron daw mga coordination papers yung RDEO doon sa Mikawayan Police Station sa pagkandak ng operation against dito kay Janber apelido Janber? Francisco po. Janber Francisco. Please ipaproduce nyo itong mga coordination papers na ito. Yes, sir. We will coordinate with Mekawan City Police Station, sir, and to secure those documents, sir. Thank you. Salamat. Thank you po. Ano ba? Meron ka pa sabihin? Wala na po. So, that's all. Opo. Maraming salamat, ha? Thank you po. Thank you. Thank you, attorney. So, Kumsek, from here, saan ka?
Case number 5. Meron, sino yung mga paupuin niyo muna? Santa Cruz, Laguna, 11 May 2021. Ito yung kaso na may nakasibat at sinabi na sibat na kayo dahil na-hold kami dito. Nasaan na yung mga nakasibat? Mabilisan mo. Kevin Morris Jordan, Paul Pascual, Dondon Caltisen, Jeffrey Santiago alias Ipi, Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, Lowell Oropesa. One minute suspension muna. Ito yung case number 5. Gerald Ignacio, Jericho Ignacio, Lowell Oropesa, Jeffrey Santiago. Sinong unang magsalita sa inyo? Sinong maunang magsalita? Yung tatlo po siguro munang nakauwi. Mag-swear-in ka muna kayo, swear muna ka. Tayo pong lahat, salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Sige po, makakaupo na po kayo. Sige, sinong gusto mauna magsalita? Jeffrey Santiago o Gerald Santiago? Magkapatid kayong dalawa? Ay, Ignacio pala sa Santiago. So, mauna muna ito. Ignacio. Sige, go ahead po. Ako po si Gerald Ignacio na kasama po ng mga nawawala na sina Kel Daniel Boal, Glenn Hermar, Buddy, Mark Joseph Ignacio, tsaka si Roy po. May 11 po, nag-aya po si Kel Daniel na para po magsabong sa Santa Cruz, Laguna po, ng Mayo 11 po. Pumunta po si Glenn Hermar po sa compound po namin ng mga 9 a.m. po ng umaga. Tapos po, sumunod po yung pinsan ko pong si Mark Joseph Ignacio po, na dumating po doon sa compound po namin. Sumunod naman po dumating po si Kiel Daniel po. Tapos po, nag-aya po silang pumunta ng Santa Cruz, Laguna po. Ngunit po, wala po silang makasama para po pumasok po sa loob ng sabungan po. Kaya po, yung Mark Joseph po, tinawagan po si alias Buddy po, tsaka si Roy po para sumama po sa loob ng sabungan po. Kami naman pong tatlo nila, Lowell Oropesa, tsaka Jericho Rosales, inaya rin po na sumama po para sa kanila. Kaya po kami nasama nung araw po na yon. Doon po kasi sa compound na yun, doon po kami nakatira eh. Okay. Tapos? Tapos po, bumiyahin na po kami sa papuntang Santa Cruz, Laguna. Dinaanan po namin po si alias Buddy po, papuntang Santa Cruz, Laguna. Tapos habang bumabiyahin na po kami, papuntang Laguna, hindi po namin alam kung saan po yung sabungan ng Santa Cruz, Laguna, cockpit po. Si alias Moy po, may tinatawagan na nandun po sa Santa Cruz, Laguna na naglaban po ng manok para malaman po kung saan po yung sabungan po sa Santa Cruz, Laguna. Si ano po yun? Yung Dondon po. Yung Dondon Catays po. Tinawagan niya po kasi daw po, naglaban daw po doon yan sa sabungan. Sino tinawagan? Si Dondon po. Ni Kiel Daniel po. Dondon? Opo. Sino Dondon? Yung Dondon Catays po. Ikaw? Opo. Okay. Tapos?
Tapos po, nakarating po kami sa Santa Cruz, Laguna, Cockpit po ng bandang 3 p.m. na po ng hapon. Pagdating po namin doon, bumaba po kami. Sabi ni Kiel Daniel, kumain muna daw po kami ng lunch. Pagdating po namin po doon sa karindira po sa labas. Habang kumakain po kami, kausap po ni Kiel Daniel si Don po, tsaka si Morris po. Tapos si Jeffrey po. Yun po, habang kumakain po kami, hindi ko na po alam kung ano po yung pinag-uusapan po nila. Tapos po, habang kumakain kami, pagkatapos po namin kumain, pinapunta po kami ni Moy doon sa loob ng kubo. Yun po, hindi ko na po alam kung ano po yung sitwasyon po. Tapos po, sa kubo po yun sa labas po ng sabungan po yun sa labas po. Tapos po, yung mga bandang alas 5, pumasok na po sila Glenn Hermar, sila Mark Joseph, si Buddy, tsaka si Roy po, sa loob po ng sabungan. Kami pong tatlo, naiwan po sa kubo po, ni Jericho, tsaka ni Lowell Oropesa po, sa labas po ng kubo. Yung 5 po namin kasama, pumasok po sa pinakaloob ng sabungan po. Kami po, sa labas lang po. Kasi nga po, utusan kami po pag kailangan po nila ng pagkain. Tapos po, nung mga bandang 7 p.m. po ng gabi, lumabas po si Kiel Daniel, pumasok po sa kubo namin lumabas po ng sabungan po, pumasok po ng kubo po namin. Sabi po niya, tinawag niya si Jericho na samahan daw bumili po ng pagkain. Tapos po, maya-maya, si Jericho naman daw po, bumalik po ng kubo. Kinuwento niya na may penalty daw po yung manok. Kinuwento niya po sa amin dalawa ni Lowell kasi po kami po yung naiwan na sa kubong dalawa. Bumalik po na may penalty daw po o bad weight po ata yung manok. Sabi niya, nagbayad daw si Kiel Daniel ng 3,000 multa po ata. Tapos yun po, di ko na po alam. Tapos maya-mayang bandang 9 a.m. Kumatok po sa akin si Jeffrey Santiago po na may trouble daw po sa loob ng sabungan. Sila Jeffrey Santiago po kasi katabi po namin kubo po yun na naglaban din po ng May 10 po ata. Yun lang po, sir. Jeffrey Santiago, ano yung sinabi mo sa kanya? Sir, yung sinabi ko po yun kasi po, kwento ko lang din po, sir. Bago po malaman ni Moy na naka-hold po sila sa loob, kami magkasama, sir nag-text po sa kanya yung Bornok na kailangan ka dito, naka-hold tayo. Yun po yung ginawa naman po ni Kiel Daniel Ball. Lumapit po siya kay Morris. Kay Jordan po. Si Morris nga po talaga may alam doon. Tinatanong niya po ano po kaya ang dahilan kung ba't sila na-hold. Ngayon po, ito po narinig ko, sabi ni Morris, pag tinanong kayo kung ba't kayo nandito, sabihin niyo lang kung mga lockdown, walang tupada. Gusto niyo lang din patmani kung malaki pagkanan sinuwerte, baka makapag-uwi ng konti. Pagka okay na po, nasabi na po ni Morris yon, pumasok na po itong Kiel Daniel. Ngayon po, si Kevin Jordan medyo po nakakutob na baka madamay tayo, alis muna tayo dito. Kasi sir, di naman po talaga kami magkasama po Iba po yung lakad namin. May 10 po ng umaga, umalis kami sa amin. Sumama ako kay Morris magsabong. Pero, sandali ikaw ay taga, saan ka? Pulumbuhangin din po, sir. Ha? Pulumbuhangin po, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Opo. Lahat itong nawawala, si Mark Joseph Ignacio alias Bornok, si Glenn Arsen Germar, Ronaldo Agandiano, Narciso Nerio Anticristo, at Kiel Daniel Bohol. Opo. Lahat sila ay taga
Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ang kakilala ko lang po dun, sir, si Bornok Mark Joseph, Kel Daniel, Glenn Arsen po, kilala ko rin po. Yun lang po kakilala ko dun. Yun ang kilala mo. Opo. So si Kill Daniel, tinex siya o tinawagan ni Bornok na punta ka dito dahil may problema tayo. Opo. Ang akala niya lang po noon, parang galing nga po sila ng penalty. Kung pumalapit na yung pantatlong laban nila, iniisip niya po, baka mali na naman daw po itimbang ng manok penalty. Kaya po nagtanong, si Muy po kasi yung Kel Daniel po kasi sir, ngayon lang din po, ang unang laban po nila noon, wala rin pong alam talaga eh. So, anong nangyari nung pumasok si Kel Daniel Bohol doon sa loob ng sabungan? Nagaya po si Kevin Jordan na labas daw po muna kami, layo lang kami ng konti. Kung sakali mong baka magka-trouble, madamay pa kami. Gawa po ng di naman po sa akin iba'y tatlo, sir. Talaga makakababata ako naman po. So meaning, nagdududa na kayo na meron silang ginawang panyunyupi, sibat mo na kayo dahil baka madamay kayo. Parang ganon. Sa akin po, sir, wala pa pong ano na ganun eh. Nagawa po ng si Morris nga po. Siya nga po sa bungero. Nakita kong aligagana. Parang kinabahan na rin po ako. Ngayon po, yung tatlo po, wala naman po talagang kamali-mali. Nasa ubo lang. Naisama lang daw po talaga sila eh. Sinama ko na rin po sa ban namin kung maluwag nga po. Sabi ko, tara, wala po kami sir, bala umuwi pa talaga nun. Hinintay pa po namin sila sa labas. Hinintay pa po namin yung text nila eh. Kasi nga po, baka po, trouble lang po nung sa kilo. Sabihin po nilang iniwanan po namin, ganun po. So, hinintay ninyo sila sa labas? Opo, inabot pa po kami ng magdamag, sir. Magdamag? Bago po kami umuwi ng Bulacan. Ano? Bago po umuwi ng Bulacan. Umuwi kayo ng Bulacan na hindi talaga nakalabas ito sila? Opo, wala pong text eh. Wala ng text? Wala pong text kahit. Kaya po umuwi na po kami ng Bulacan. So, missing na sila? Yun po. Pero confirm niyo na nandoon sila sa loob. Kasama niyo sila pagpunta doon. Sir, hindi po talaga naman kami po bukod po kasi yung laban namin, sir eh. May 10 po umalis kami ng Bulacan para lumaban. Kasama ko po si Don, Morris, Ricky, Nerio. Yun po ang kasama namin eh. Bandang alas 7 ng umaga ng May 11, tapos na po yung laban namin. Kumain kami, nagpahinga. Ngayon po, nagising po kami alas 12. Ngayon po, tumatawag nga po yung may pupunta daw po sila, laban nila. Medyo po hinintay na rin po namin kung hindi nga po alam yun nagkakatawagan po sila. Ngayon po ang nangyari po, kaya parang nagkahintayan pa kami, sir. Yung mananari po nila walang lisensya. Yung sa amin po nahiram eh. Hiniram po nila si Nerio. Yung kasama rin po sa nawawala. Nerio Anticristo. Opo. Gaffer ito siya, Gaffer. Gaffer po. Gaffer. So, yun lang ang alam mo. Yun lang po. Ang nangyari po kasi sir, kaya po medyo mabigat po pakinggan ang nangyari po sa tatlo, nakatakas eh. Pero ang totoo po, nakauwi lang po sila kasi po nasa labas lang po kami. Umuwi lang po eh. Umuwi nga kayo na hindi ninyo nakita yung tatlo, yung nawawala po. Wala talaga. Wala po Hindi talaga na nyo nakakita sa loob. Wala pong alam sa pangyayari. Okay. Thank you. Sino pang next mga magsalita? Yeah, go ahead. Mr. Kevin Morris Jordan. Magandang hapon po. Salaysay ka. Nandito po kami para linawin lang po yung statement nung
mga magulang nung nawawala. Saka para po maging klaro po dun sa mga nakarinig nung hindi tamang statement na binigay sa amin. Pwede mo ilapit sa Sige po, sir. microphone yung bibig dahil malabo. Ang statement po kasi niyan, sir, ganito po. May 10, lumaban po kami ng 3-star derby double entry sa Santa Cruz, Laguna. Nang natapos po yung laban namin, nakalabas po kami ng sabungan ng 9 a.m. ng May 11. Nakalabas po kami. Tapos, bilang pagod po lahat po yan, nagpasya po kami magpahinga sa kubong inuupahan namin sa labas ng sabungan. Tapos po, pag nagising po kami ng mga after lunch, nung nagising po kami ng after lunch, tumawag po yung kay Daniel Bohol, kay Don. Tumawag po siya na paano po punta ng sabungan. Nakalimutan ko na yung daan. Sabi niya kay Don. Di nung dumating po sila doon, inabutan nila kami, kumakain po. Nung inabutan nila kami kumakain, kinausap po niya yung dalawa, si Ipe, si Jeffrey Santiago po, sa si Don, na pwede bang kausapin namin si Morris? Ako nga po. Kinausap po nila ako. Ang sinabi nila sa akin, baka hindi kami makapasok kasi yung mananari po nila, yung gapper po, walang lisensya, saka yung tari po ay 6 na piraso lang po ata, or 7 piraso po yung tari. Eh di sabi ko, kasi pagkakain namin, uuwi na kami. Mga ano po yun, magti-3 na po ng hapon. Uuwi na po sana kami. Eh, gumagayak na po yung mga driver namin nung 3 ng hapon. Tapos, kinausap po pala nila yung mananari namin na si Nerio na baka gusto mo sumama kasi magkakilala po yung Nerio sa Bornok. Kasi po, parehas na mananari po ng Santa Maria. Tapos, bilang gumagayak na po kami pauwi, nung pauwi na po kami, ano po, sabi ko, tara na, uwi na tayo. Nung pumasok po pala ng sabungan, nandun na po pala kasama nila yung mananari namin na si Nerio. Tapos tinawagan ko po si Nerio, nagsisimula na po yung laban. Sabi niya, tapusin ko lang tong tinatarian ko kasi papayaran ko kay Bornok yung lisensya ko. Di nung natapos po yung unang laban nila, talo po. Nung matalo po yung unang laban, wala po palang kasama yung Bornok na maghahawak ng tari. Tari na rin daw po yung isang manok nila. Tatarian na po. Ang ginawa ni Nerio, siya po ang mahawak ng manok. Ang nagtari naman po yung Bornok. After po nung tarian ni Bornok yung manok, tinawagan ko po si Nerio. Ay ko, labas ka na, iwanan mo na lang yung tari mo sa kanila. Para makauwi na tayo, pagod na rin tayo. Halos 2 days na rin tayo nandito sa sabungan. Tapos, sabi ni Nerio, sige, palabas na ako. Dinagantay po kami ng mga 30 minutes. Si kay Daniel Bohol po pala, nasa labas. Kumain po. Tapos lumapit po sa akin si kay Daniel Bohol. Ang sabi ni kay Daniel Bohol sa akin ay, pinsan ko po yan eh. Sabi niya sa akin, pinsan, baka pwede mo naman kaming tulungan. Kasi tumawag sa akin si Bornok na na-hold sila sa loob. Sabi ko, paano na-hold? Ano naging problema? Baka ako bad weight lang. Dahil yung first fight nyo, sabi nyo bad weight. Ipunta mo na ako sa loob at ikaw kumausap. Hindi ako pwedeng mamakailam kasi entry niyan. Sakaya akong magka-trouble sa loob,
Kasi po, yan din po yung hanap buhay ko. Lumalaban po ako sa Pitmaster kasi nga po, may premyo po silang 5,000. Tapos may day champion na 300,000. Yun po yung inaasahan namin na premyo sa loob. Eh, ayoko pong magkaroon ng trouble sa loob kasi nga po, madalas po ako dun sa Santa Cruz, Laguna lumalaban. And then po, ito po, sabi ng pinsan ko, sige, papasok ako sa loob. Nung pumasok po si kay Daniel Ball sa loob, ang sabi niya sa akin, sige, papasok na ako sa loob. Si Nerio po, tinawagan ko, sabi ko, nasaan ka na? Pauwi na kami. Gusto na namin umuwi. Sabi niya, eto, palabas na ako. After 30 minutes, hindi na po makontak si Nerio. Tapos, nakatanggap po yung isang kasama namin ng tawag. Sabi niya, nagsalita tong kasama namin isa. Ano ba naman yan? Yung nasa mahang ko ata, parang choppy yung manok. Nagsalita po yung Nerio na gano'n sa isang kasama namin. Di kinabahala po ako. Eh dahil may trouble na sinabi sa akin, tapos may binanggit na choppy yung manok. Sabi ko, taka na, mauna na tayo, baka madami tayo. Inaya ko na po silang lahat. Ito naman pong si Jeffrey Santiago, inaya po yung kabilang grupo. Kaya ang naging tingin po ng tao, nakatakas kami. Totally hindi po namin sila kasabay sa grupo na yon. Magkaiba po kaming grupo. Ang lumalabas po kasi, kami yung magkakasama. Pero yung tatlo po, kasama talaga, pero wala po talaga silang alam. Kahit nga po nung iniwanan nila yung kahit pambili pagkain, wala. So kayong lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa labas lang kayo? Walang isa sa inyo nasa loob? Wala po. Wala po. So nasa labas kayo lahat? Opo. Nalaman lang nyo ito dahil kay Kill Daniel Buhol na tinatawagan ni Burnok na pasok ka dito dahil may problema, na-hold kami dito. So si Kill Daniel kasama niyo sa labas dati? Yes po. Kasama niyo sa labas? Nung oras po na yung kasama namin siya sa labas. Tinawagan siya ni Burnok na pasok ka dito, tulungan mo kami dito sa problema. Pumasok si Kill Daniel sa loob. Yes po. O nung nasa loob na si Kill Daniel, ano na nangyari? Nung nasa loob na po si alias Moy Moy, nung nakaalis na po kami, malapit na po kami sa may kanto palabas po ng Sabungan. Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ang sinasabi niya... Sino tumawag? Si alias Moy Moy po. Ano siya? Kay Daniel Buhol. Kay Daniel, Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ginawa naman po ni Jeffrey Santiago ng loudspeaker. Ang huling sabi niya po is, pahiram kami ng pot money. Pambayad sa dalawang entry nila. Eh bilang marunong po ako sa Santa Cruz, Laguna, hindi naman po sila dadayo ng Santa Maria, Bulacan hanggang Laguna kung wala silang dalawang pambayad sa pot money. Ba't sa amin sila mangungutang? Yun po ang inisip ko agad. So anong sabi nyo? Ikaw, hingi mo kayo ng pot money? Sabi ko po galing kaming talo. Sabi ko, tol, wala akong ngayon ganung kalaki. Tiniram niya po 11K Pambayad daw po ng pot money. Tapos po yun, namatay na. Tinanong ko naman po yung tatlo, sabi po, bayad na daw po. Bago pa lang daw po pumasok, nakapagbayad na. Okay. So, pagkatapos nun? Yun na po huling tawag niya, sir. Hindi ka nag-attempt na tawagan siya uli? Tinatawagan po, patay na yung cellphone. Patay na ang cellphone. So, hindi ka nagdududa kung may nangyari sa kanila? Hindi ka nag-aalala? Hindi pa po, gawa nga po ng baka hindi wala pa po, hindi rin po kasi ko ganun sa sabong online lang po ako, sumama lang din po ako sa kanya kasi nakilala ko nung mananabo. Sige, ikaw. Iniisip ko po kasi, sa traditional sabong po, hindi po sa e-sabong, at traditional sabong po, ang tinatawag po, pag na-hold ka po,
is you hold ka ng management, ito turn over ka po sa police. Kasi sa traditional sabong po yung hindi po isabong. Ganun po ang ginagawa. Ihuhulihin ka ng management para i-turn over ka sa police. Yun lang po ang iniisip. Kung gusto ng management na kasuhan, ito over talaga sa pulis. Yun lang po ang inaasahan ko sa kanila. Kaya nag-antay po kaming matapos hanggang alas 9. Kasi bilang kasama ko po talaga si Nerio, mananari ko po, matagal ko nang kasama, ayoko rin naman pong iwanan at nahihiya ako sa pamilya. Di nag-antay po kami hanggang alas 9. Tinawagan ko pa po ng bandang 1:00 ng madaling araw. Nag-ring yun. Tapos, patay na po. Dahil nandun rin po kami sa part ng Laguna. Sabi ko doon sa mga kasama ko po, antay tayo ng alas 9 ng umaga. Para kung kasi alas 9 ng umaga, lalabas ng sabungan yan. May tendency tumawag na sa atin yan. O nandito kami, nakahold kami sa police kasi nagka-trouble kami. Yun po inaasahan namin tawag sa kanila. Tapos pumunta na po kami dun sa... Nung umuwi po kami ng Bulacan, pumunta na po kami sa magulang mismo ni Kay Daniel Bohol para sabihin yung nangyari. Pero alam na po nila yung nangyari. Kasi nakapag-chat na daw po yung si Kay Daniel Bohol dun sa kapatid. Okay. Thank you. Sino pang may gustong sasabihin? Okay na kayo? Ikaw, wala ka sasabihin? Yun nga po nasabi po kagaya po nasabi ng pinsan ko si Gerald Ignacio po na pinuntahan nga po ako ni Mimoy sa Kubo para po magpasama sa akin bumili ng pagkain. Paglabas po namin, bumili po kami sa isang karinderya ng makakain po nila sa loob. Tapos maya-maya po, tumawag po yung pinsan ko si Mark Joseph po. Sinabi po niya kay Kale Ball po na parang may penalty daw po sa manok, parang bumigat daw po yung timbang. Nanghingi daw po ng pambayad ng 3,000 daw po para pambayad daw po sa penalty. Kaya ginawa po ni Kale Daniel po, pumunta po dun sa gate, inabot po yung pambayad sa penalty po. Tapos bumalik po ulit sa may karinderya. Tapos po pagka may sandali po, tsaka nagpasama po ulit sa akin doon sa gate, tinatid na po namin yung pagkain. Tapos? Yun lang po. Tapos bumalik na po ako sa Kubo. Tapos hanggang sa umuwi kayo umaga, hindi talaga nyo nakita? Hindi na lumabas yung mga tao na yun? Hindi po. Hindi kayo nagduda? Hindi kayo nag-report kagad sa pulis? Hindi po kasi wala po talaga kami, hindi po namin alam kung ano po nangyayari sa kanila eh. Anyway, explain naman ni Juan na expected din yun na i-turn over sa police kung na-hold sila ng management. Ikaw, meron ka pa sabihin? Doon, wala na. So, okay na kayo lahat? So, maraming salamat. Ha? Thank you sa inyong cooperation. Maraming salamat. Tingin nyo, makikita pa nyo yung mga pinsan ninyo? Sana po, sir. Ha? Miss na po namin po yun. Sige, dasal kayo. Makauwi pa yun. Makauwi pa silang buhay. Thank you. Maraming salamat. Kumsek, yung request ni Senator Tolentino na mga resource person, paupuin natin. So maraming salamat. Pwede na kayong bumalik sa holding room. Salamat. Mga bata pa to. May we request the following resource persons to please take the seats, particularly GCash, Primaya, PAGCOR, BSP, DTI,